Nandyan pala sa kabila. Munain na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niabot og 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon sa Don Mar TV para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, updated pa kayo sa mga trending natin ng mga balita, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Masaya po tayo kasi po may mga balita tayo at meron po tayong mga nakitang video patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte na kung saan sobrang kilig na kilig itong taong bayan kapag makita nila si VP Sara. Itong video na ito, isang barangay na pinuntahan ni VP Sara kung saan naghihintay yung taong bayan, naghihintay yung mga tao doon. At yung kilig na kilig sila na hindi nila akalain na hihinto yung sasakyan ni VP Sara. Kasi alam kasi ng tao na dadaan ang sasakyan ni VP Sara doon sa barangay nila. No? Hindi naman yun ang main na pupuntahan ni VP Sara kasi yung talagang pupuntahan na probinsya ni VP Sara ay talagang doon sa sentro, no? Yung mga gymnasium kung saan ginaganap yung mga events, no? Kung anong event man 'yan. So, alam ng taong bayan na dito talaga dadaan ang isang vice president na alam nila bibisita ngayong araw nito. So, nakaabang sila doon. At doon na nakita ko talaga kung gaano ka kind-hearted itong si VP Sara na pwede naman niyang i-ignore yun, no? Kagaya ng ni BBM at itong si Liza Marcos kung saan hindi mo talaga mararamdaman yung malasakit niya sa taong bayan, di ba? Parang plastic lang si BBM at si Liza kung makipagpicturan sa mga taong bayan. Pero dito, itong video na ipapakita ko sa inyo, si VP Sara talaga, very genuine. Talagang hinintuan niya itong mga kababayan natin para lang magbigay ng mensahe, para bigyan ng chance na makipagpicture sa kanya. Mamaya ipapakita ko yan. At pag-usapan na rin natin itong speech ni VP Sara kung saan very funny itong kanyang speech niya, no? Kung saan kung maririnig mo itong speech niya, talagang maaasar itong mga loyalista at mga dilawan ito. Maaasar na naman sila dito. Mamaya ipapakita ko yan. At heto na nga, walang tigil na press conference dito sa mga prosecutors, ito mga House of Representatives patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Parang sobrang panic na sila. Okay, mamaya yun po ang ating pag-uusapan, yung mga series of events na binanggit ko. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon sa Don Mar TV para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, updated pa kayo sa mga trending natin ng mga balita. Okay? So, heto, uunahin natin itong video kung saan na-surprise po ang isang barangay. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito po panoorin na. Ayan, naghihintay sila dyan kay VP Sara, ha? Yan. Lah, parang nasira yung video. Tingnan na natin. Yan. Yan, bumaba talaga si VP Sara, oh. Ganyan po kakilig ang taong bayan. Huminto talaga sila, oh. Para sa taong bayan. Huminto talaga. Dito na sila matatakot. Itong mga videos na ito, kapag makita ito ng administrasyon, wala na. Alam na ng administrasyon na ito yung mananalo sa 2028. Ayan, oh. Binisita talaga. Hinintuan. Grabe, sobrang tuwang-tuwa yung taong bayan dyan sa isang barangay na yan, no? Parang, ang swerte ninyo na huminto talaga si VP Sara. Oh, di ba? So,
Yan, yung first video. Itong pangalawang video, na-prank pa sila. Kasi ano yan eh, yung convoy ni VP Sara, marami yung sasakyan. Pero hindi mo talaga yan makita kung saan siya sasakay. Ganyan naman talaga yan, normal yan, no? Una, na-prank sila sa isang sasakyan, akala nila si VP Sara, yung sa kabila pala. Ito ha. Tapos nagmensahe pa si VP Sara, ito papakita ko sa inyo. Play natin. Hinihintay nila, hinihintay. Saan siya? Akala nila yan, no? Nasa kabila pala. Akala nila nandyan, sa kabila yung black na ano. Handang-handa na sila, akala nila. Sabi ng isa, ano raw, kinakabahan raw siya sa excited niya. Sa excitement niya. Nandyan pala sa kabila. Si VP Sara kasi, nai-enjoy niya yung kilig ng taong bayan. Yung si BBM at si Liza Marcos, kapag mga ganitong sitwasyon, parang nandidiri sila eh. Pero itong si VP Sara, tingnan nyo, fresh na fresh. Hindi siya maarte. Kasi, yan ang gusto niya eh. Si VP Sara, nai-enjoy niya yung mga kilig ng taong bayan. Personally hindi ko pa nakita in person si VP Sara na ano. I really wish to meet her and greet her kasi idol siya ng aking anak. Sa totoo lang, yung si Brad Stephen kong anak ko. Kapag makita niya yung mga edit ko na mga video, sasabihin talaga ng anak ko, Daddy, VP Sara. Kaya no wonder itong mga taong to, kilig na kilig pag makita si VP Sara. Ang ganda ni VP Sara. Ito yung mensahe ni VP Sara, pakinggan nyo. Labi na gyud sa inyong pagampo para kay President Duterte. Daghang tayo. Sa tanan nga amahan, sa inyong mga amahan, mga bana, mga igsuon, mga anak nga amahan, Happy Father's Day sa inyo. So, nag-greet pa siya ng Happy Father's Day sa crowd na yon, okay? Tingnan nyo, yung gano'n na effort, di ba? Na hihinto ka tapos pakikiligin mo yung taong bayan. Grabe yun. Ito, yung sinabi ko sa inyo na nag-speech siya. Magagalit na naman dito yung mga mga kakamping at mga loyalista. Ito, panoorin po ninyo itong speech niya. Di ba? Di na sa kualitan. Kung naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Yabot o, 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Muli na tagay. Suspending na nitanan ninyo ang official lugna. Magbinuang. Wali binuang. Grabe kayo na sila ma-personal. Correct. Ini, Vice Mayor, mga Vice. Wala na, urot na Vice Mayor sa Sarangani. Ana, yun ang number 1 konsihal. Yes! Kami na yun. Mamaya ipapaliwanag ko ito kasi Bisaya ito eh. Nagbibiro siya in a Bisaya language. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo yung Tagalog. Kinsay number 1 konsihal sa mga Asia. Congratulations, sir. Advance. Pinday na si Vice na. Labi na kay Watsa kay Malo sa pangalan ni Inday Sara. Di ba? Kasi doon sa video na yon, ang nangyari, alam nyo naman, yung mga Duterte mahilig yan sa mga kwento-kwento, no, kapag mag-speech sila. Nabanggit kasi doon, yung mga tao na yung at an early age namatay na, yun raw yung mga mababait. Tapos, sinabi ni VP Sara, tingnan mo si Digong. Si Tatay Digong, biniro niya yung tatay niya na 80 years old. Kasi masamang damo raw. Masamang damo, matagal mamatay. At binanggit, BBM. Galit na. Kaya pala ang tagal na matay ni BBM raw. So magagalit na naman ang mga loyalista nito at mga mga pinklawan. At kung saan, sabi niya, umuwi na tayo.
Oh, kasi yung speech niya, alam niyo naman, nakikinig na naman ng administrasyon. Oh, kung sino man ang mga officials na dinalaw ni VP Sara doon, masuspended raw dahil sa speech niya. Yung mayor masuspended, yung vice mayor masuspended. So sino yung unang konsihal na number 1? Yun na raw, matutuwa raw kasi yun ang magiging mayor. Ay nako. Tapos hindi pa niya alam yung pangalan ni VP Sara kasi nakalimutan niya yung siguro doon yung full name ni VP Sara. Ito pa yung same speech ni VP Sara pero different angle ha. Ito yung more detailed. Ito. Panoorin po natin ito. Tungod kay ang mga butan ginakuha na og sayo ni Lord. May binuha. Hindi man sa ko andikan. Kadungog na mo ana, di ba? Permi, di ba? Mamatay 20s, 30s. 42 lang mamatay na, 40 mamatay. Pagkaman mangutana ka sa mga tagtungod, maingon sila butan manggod ning bataan ni mao ning gikuha og sayo. Di ba? Di na sa kuagikan. Mo na ingna na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niabot og 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Grabe. Muli na tayo. Suspending na tanan ninyo mga official igma. So yun po yung video na yan ha. Nakakatawa talaga. Heto pa. Nagpapaskon yung mga idol ninyo. Ito. Sila, ang dami ng problema ng mga ganyan ha. Pero dito pa rin sila nakatutok. Sa sobrang daming problema ng Pilipinas, ito pa rin ang tinututukan nila. Impeachment ni VP Sara. Presko nila ito. Okay, we may now open the table for questions. Please identify yourself and the panelists, you may want to address your inquiries. Ma'am, Gabriel Lalo po from Inquirer. Ma'am, just first question po, kasi nung weekend, over the weekend, may mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po na parang ganun yung nangyari. Can you clarify po that, Chair? That is not true. I charge it to fake news. Kasi kumakalat yung balita na nilalamon si Luistro ng buhay raw sa defense team ni VP Sara. Nagalit. Fake news raw. Sasabihin mong fake news, ang nagbabalita yan, mga kaalyado ninyong media, mga mainstream media ang nagbabalita doon. Nilamon ng buhay si Luistro sa defense team ni VP Sara. Tapos siya ngayon, fake news raw. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. We. Can I also say something about that? It's normal, of course, for parties to claim that they got the upper hand in any particular hearing. So, of course, anything that I will say about it could be viewed as bias. But so to address that, let's just let's stick to the facts. Okay, when you say, I think the term that you use is. Ano ba yung microphone nyo? Hindi man. Oy, microphone. Microphone. Nako, tong mga media na ito. Hindi man inayos yung mga microphone ninyo. Ayusin nyo, microphone ninyo. Let's stick to the facts. Okay, when you say kinain, nagkalamunan, what does that mean? It means someone got an upper hand compared to the other. So, what happened? It's a pre-trial conference. So, in that context, to say that you got the upper hand, it should mean that you're able to get favorable rulings on your part. But that's impossible. Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings. So that's factually impossible. Now, but what I can say also factually is that we were able to secure or successfully achieve our goal. What is that? To ensure that the pre-trial would proceed in an expeditious manner. Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold, to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luistro. And in fact, as you know, we were able to complete already the markings of evidence for 2 articles of impeachment. And today, we're continuing with the 2 other articles of impeachment, which is one for confidential funds and unexplained wealth. And we're hoping to finish that as soon as possible as well.
if I may add also. I think as the state, as these proceedings progress, we can expect more of that, more of disinformation, more of fake news, more of factual distortion, spins of the real stories of the things that happened as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper. So we just have to be very circumspect and careful about perceiving things and in our reporting. So this is more sa SOCMED, and we should be very careful about these things. Well, because this is a highly charged event, of course, of the country. So certain... Kasi, nakatuto kayo dyan sa impeachment. Highly ano raw. Actually, Dilima, hindi naman interesado ang taong bayan dyan sa impeachment na yan. Ang interesado po ang taong bayan sa problema po kung sino ang mastermind sa flood control corruption. Which is, ikaw, isa ka sa mga binanggit ng mga Brave 18 na nakatanggap ng paper bag. Paper bag o maleta? Di umano ha, sabi ng mga Brave 18. Sagutin mo yun. Players might be doing things that will again try to undermine, especially the cause of the prosecution. Thank you. Ma'am, second question po. Kanina po kasi bago mag-start yung pre-trial conference, nandun po yung mga lawyers from both the defense and the prosecution. Tapos parang nakita sila na parang nagmi-mingle naman, nag-uusap-usap. I know na normal ito, pero just to clarify po sa public, baka po kasi may mag-isip ng kung ano na parang bakit magkakasundo pala sila after all. Can you clarify po? Well, all of us are lawyers. At least we must be... All of us are lawyers or liars? Nagtatanong lang. Cordial with each other because we belong to the same legal profession. Nevertheless, of course, we are committed to our respective causes. The prosecution is here to prove its case in this impeachment trial, while the defense is there in order to prove the innocence of the respondent. That is what we meant by adversarial proceeding. Ang tanong, rerespetuhin nyo ba ang magiging desisyon ng mga senator judges kung sakasakaling si VP Sara po ay ma-acquit? Yan ang pinakatanong, di ba? Kasi what if sasabihin ng senator judges, gawa-gawa yung ebidensya? Gawa-gawa yung mga kwento-kwento ninyo? No. Ma-accept nyo ba yan? O baka atakihin si Dilima sa sama ng loob? Hindi, nagtatanong lang tayo ha, kumakaya ba ninyo? Kaya nyo bang tanggapin na hindi ma-impeach si VP Sara? But it does not negate the supposed cordial relationship among the members of the bar. Magandang umaga po. I'm Kenneth from The Inquirer. This question is addressed to Congresswoman Jinky Luistro. Ma'am, how would you describe the atmosphere of the pre-trial proceedings and what stipulation of facts, evidence, and witnesses have been established and admitted so far? Please understand that we cannot dwell on the merits of this impeachment trial, and that includes the details on the stipulation of facts, the list of witnesses, and even the marking of documents. Nonetheless, to respond to your question about the atmosphere is very passionate in a sense that the prosecution is very much committed to prove its case, while the defense is likewise very much committed to prove the innocence of the respondent. And a follow-up po. May mga records po ba, records, evidence, or witnesses that were contended by the defense panel or were stricken off from the trial itself? As to striking off records, no, that is not supposed to happen during PTC. Because by striking off, you are addressing the admissibility of the documentary exhibits. And that is not allowed. That is not a proper subject of pre-trial content. Maniniwala pa ba kami sa inyo? Kasi sabi nyo, hindi na 16 ang dapat makuha. Bababa na kasi wala na si Bato at si Jinggoy. Ano yung sinabi ni Davide? Members of the Senate. And remember, Jinggoy and Bato de la Rosa are still members of the Senate. So you need to get 16 senator judges na umoo na guilty si VP Sara. Paano nyo yan? Paano ba yan? Huwag kang magmamagaling, Luistro. Questions about admissibility of documentary evidence must happen during the trial. Okay, and you mentioned na gusto ng prosecution team to expedite the pre-trial conference itself, but may mga challenges and limitations. Could you elaborate anong challenges, limitations itong kinakaharap? For example, today, we would like to have 3 teams for confidential fund. That is for the purpose of marking of our exhibits, because we understand that our exhibits for Article 1 is indeed extremely voluminous. This is the misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund.
However, the defense could not agree to that, claiming that they do not have sufficient lawyer to attend on the third team of the supposed marking of exhibits for confidential fund. So we understand that, and as a matter of fact, we consider that as one of the limitations and challenges in our objective to proceed and terminate at the soonest possible time the instant pre-trial conference. Last question na lang po. Ma'am, could you describe how vital the pre-trial conference is when it comes to shoring up or bolstering the prosecution team's case sa magiging trial po ni Vice President Sara Duterte? This is very significant. Ito pong pre-trial order na ito ay pinagkasunduan ng dalawang parties, the defense and the prosecution, with, of course, the intervention of the impeachment court. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. By pinagkasunduan, what we meant is, with respect to the trial that will happen, matters which can be agreed upon by the parties are included in the PTO, and matters which cannot be agreed upon by the parties are considered as disputed issues and controversies, and they should be included as well in the pre-trial order. As to the significance, mahalaga po ito dahil ito dapat ang susundin sa paglilitis na gaganapin. Ang mga ebidensya na hindi na isama sa pre-trial order as a general rule ay hindi pwedeng ipresenta during the trial. Thank you po. Good morning po, Kongs. Kay Kong Jervil po. Kong Jervil, in your previous interview, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman